The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you, and the breast at which you nurse." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." The Gospel of the Lord. Gulatin mo nga yung katabi mo. Pakita nyo ang rosary nyo na dala-dala. Ayan, pakita po natin ang mga rosary natin. Ito po yung rosary ko na ginamit ko po since 2007. Binigay na sa akin ng dati kong kabrother sa postulancy. And that was 16 years ago. At hanggang ngayon po, ginagamit ko pa rin po. At marami na kaming pinagsamahan ng aking rosaryo. May mga ups and downs sa kasayahan at kalungkutan, sa mga pagsubok at tagumpay. Alam ko, ang bawat rosaryo nyo rin po na dala-dala, meron din pong kwento. Testamento ng pagmamahal at pag-aaruga sa atin ng mahal nating si Inang Maria. Our devotion to Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila, will certainly not be complete without us praying devoutly the Rosary. Yung rosaryo po, hindi lang po yan nilalagay sa bulsa. Ginagawang necklace or bracelet, o nilalagay sa sakyan at bahay. Ginagamit po yan sa pagdarasal. The rosary is a reminder for us to pray. Kahit ano pa pong dami at ganda ng ating rosary, kapag hindi po natin ginagamit, hindi po natin mapapalalim ang ating debosyon kay Maria at mapapatibay ang ating pananampalataya. But the question is, where does our devotion to Mary, our praying of the Rosary, lead us? An authentic and genuine devotion to Mary should always bring us to Jesus. Kaya nga ang tangan-tangan ng imahe ng Birhen ng Santo Rosario La Naval de Manila ay walang iba kundi si Jesus. Mula kay Maria patungo kay Jesus. Kaya nga hindi nakapagtataka na ang tawag rin kay Maria ay Theotokos, tagapagdala ng Diyos, God-bearer. As we pray the Rosary, we do not only meditate on the life of Jesus, but also imitate the example of Mary. Katulad ni Maria, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ang piyat ni Maria ang nagsilbing hudyat ng pagsasakatuparan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Hindi agad niya naunawaan kung ano ang sinabi sa kanya ni Angel Gabriel. Pero Mary does not challenge Gabriel's message, but merely asks that she be given an understanding of it. Tulad ni Maria,
May mga hindi tayo nauunawaan sa plano sa atin ng Diyos. Pero like Mary, may we treasure all these things and ponder them in our hearts. A very good friend of mine reminded me, when things do not go our way, our prayers seem not to be answered, we are drowned in difficulties and struggles, and most especially if we feel like nothing is happening, something is actually becoming. We are all being formed and strengthened by God. Let us trust His way, just as Mary has trusted God's will and plan for her. Kaya sabi nga ni St. Augustine, what the Lord magnified in Mary was that she did the will of the Father, not that flesh begot flesh. Hindi lamang binigyan ng mataas na pagpapahalaga si Maria dahil siya'y nagdalang tao kay Jesus, bagkus siya mismo ay naging mabuting ehemplo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At makikita ito sa kanyang buhay at pagsubaybay kay Jesus from womb to tomb. Our gospel reading today from Luke chapter 11 verses 27 to 28 supports this claim. Prior to this gospel passage, Jesus is already famous for his teachings and miracles. A good number of people was following him. That is why it is not surprising that someone from the crowd called out and said to Jesus, "Blessed is the womb that carried you, and the breast at which you nurse." Sa madaling salita, sinabihan si Jesus, ang swerte naman ng nanay mo. Hashtag blessed. Mary could have taken the limelight. Ako nanay niya, hashtag proud mother. Pero hindi niya iyon ginawa. Alam niyang it is never about her, but everything should be directed to the will of God. Kaya nga ang tugon ni Jesus sa babaeng sumigaw ay, rather, blessed are those who hear the word of God and observe it. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Alam niyo po, ang puso po natin dati, mura lang. Pero nung nakilala natin ang Diyos, nung nakilala natin si Jesus, nagmahal na. Tulad ni Maria, tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Hayaan natin siyang kumilos sa ating buhay. Pero in reality po, iyon po ang pinakamahirap. Kung paano natin ipapaubaya ang ating sarili sa kamay ng Diyos, sapagkat nais nating laging maging in control. Naalala ko po tuloy, pandemic time pa noon, ay nagkasakit po yung nanay ko. Ayaw niya pong magpadala sa ospital dahil natatakot sa maaaring mangyari. Tinawagan ako ng kapatid ko upang pagsabihan siya dahil sa akin lang siya makikinig. Ako po kasi yung panganay. Nasa Roma po ako noon, yung panahon na iyon, at ang tanging magagawa ko lamang ay pagsabihan ang nanay ko. Salamat po sa Diyos at nakinig naman siya sa akin. Pagkatapos noon ay agad ako pumunta sa Santa Maria Maggiore upang magdasal ng rosaryo. Sa panahon pong tayo'y balisa, hindi mapakali, walang magawa, si Maria ay laging handa magpakananay para sa atin. Kailan may hindi niya tayo pababayaan. Bumuto rin ang pakiramdam ng nanay ko noong araw na iyon.
Tayong lahat po ang kayamanan ni Maria. Tulad ng pag-alaala niya kay Jesus, tayo'y kanyang iingatan. That is why we can always say we are grateful, thankful, and blessed because we have a mother taking good care of us in Mary. As we continue this Eucharistic celebration, let us receive Jesus as what Mary did and be #blessed. Tandaan po natin, we are all blessed like Mary when we follow God's will for us.